Pagtapos ng simba namin, kumain muna kami ng pananghalian dito sa church bago kami bumisita kay Tio Binson. Nakasanayan na din namin ito na sama-samang kumakain pagtapos ng Sunday service. Parang pinakang banding na rin namin ito ng mga kasamahan namin sa simbahan. Ito nga po pala ang update sa church namin. Sa ngayon ay kawayan nga lang muna hanggat wala pa rin kaming sariling lupa para sa church building namin. Kailangan kasing unahin na magkaroon nga ng sariling lupa ang church namin bago nga kami magtayo ng church building. Sa ngayon, ito muna at pangsamantala muna kami sa ganitong church. Hindi naman importante kung gaano kaganda ang church natin. Ang importante ay masaya, tunay at totoo at maganda ang samahan ng kapatiran natin. At higit sa lahat ay mayroong Diyos sa puso at sa isip natin. Naniniwala naman ako na balang araw at sa tamang panahon ay mapoprovide din ni Lord ang mas magandang church para sa City El Baler. Noong mga oras nga na ito ay nagpunta na kami dito sa Barangay Puangi para dalawin si Tio. At para maipag-pray na din siya ng mga pastor namin. Sobrang nakakatuwa lang at masaya sa pakiramdam na maraming ang dadalaw kay Tio ngayong araw. Dahil sigurado ako na matutuwa nga si Tio at mararamdaman niyang maraming nagmamahal sa kanya. At sa wakas ay nandito na rin kami sa kubo niya kung saan siya naroon. Noong una nga ay sinusubukan muna namin siyang kausapin at tinatanong namin kung naririnig niya pa kami. Habang nag-aawitan at nagpipray nga kami dito, pilit niya talagang itinataas yung mga kamay niya. Nang ibig sabihin nito ay nangungusap din siya kay Lord. Mahirap din kasi na wala tayong relasyon sa Panginoon. Pakiramdam natin na kahit saan tayo magpunta ay hindi tayo ligtas. Alam nyo, sobrang sarap sa pakiramdam na merong Diyos sa buhay natin. Pakiramdam natin palagi na kahit walang-wala na tayo ay hindi tayo mag-aalala dahil palaging nasa isip na natin ay God will provide. Yun naman talaga ang gusto ni Lord na dapat wag tayong mag-alala at siya lang ang pagkatiwalaan natin sa lahat. Kaya sa kalagayan ni Tio ay hindi dapat tayo malungkot. Dahil kaya ito nangyayari sa kanya o dahil kaya niya ito nararanasan ay may plano ang Diyos sa buhay niya.